ang tinatahanang lupa ng Diyos. Ito ay ang continuation o ang part 2 ng ating pinag-usapan na nasaan ang Diyos nung hindi pa niya nalilikha ang langit at ang lupa. Na ang Diyos ay tumatahan sa walang hanggan. This time, magko-concentrate tayo doon sa banggit na tinatahan ng lupa. Balikan natin yung banggit sa Biblia ha. Sa Kawikaan 8:30 hanggang 31. Brantan? Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ano ba ang sinasabi ng iba tungkol dito? Brantan, ikaw ang magbasa ha. Ang sabi ng iba tungkol dito. Brantan? O ayan ika, ang Diyos nagagalak sa anak. Saan nagagalak? Nagagalak ang Diyos sa anak doon sa kanyang tinatahanang lupa. So may lugar kung saan nagagalak ang ama sa anak, at yan ay doon sa kanyang tinatahanang lupa. May sariling earth ang Diyos. Bago ginawa itong ating earth, bago ginawa ang langit, andun siya sa kanyang earth. Meron kasi siyang sariling lupa. At yun nga ang ninanasa na manahin ng mga dapat sa Diyos. Basahin natin ang Hebreo 11:16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ayun, nagnanasa sila ng isang lalong magaling na lupain. Anong klaseng lupain? Yung nasa langit. Yan ang sinasabi ng iba o ang paliwanag ng iba kung bakit ang sagot sa tanong na nasaan ang Diyos nung hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Ang sagot daw ay nasa Kawikaan 8:31 o ang Diyos andon sa kanyang tinatahanang lupa. Ngayon, may isa namang nagsabi na yun daw banggit na sa mga anak na mga tao sa Kawikaan 8:31, yung mga tao daw doon ay lalalangin pa lang, hindi pa nalalalang, pinaplano pa lang daw. At yan daw ay mababasa sa Efeso 1:4. Brantan? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Yan. Pinaplano pa lang daw ang tao na binanggit doon sa Kawikaan 8:31. Dahil nga doon sa banggit na bago itinatag ang sanglibutan. Kaya daw pinaplano pa lang. At pagdating daw ng Kawikaan 8:32, doon na daw nagkaroon ng tao. Basahin natin. Kawikaan 8:32. Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Ayan. Diyan pa lang daw nagkaroon ng tao. Kaya nga daw sinabi na, ngayon mga anak ko, kasi nga daw, ngayon na. Hindi na daw yon kasama sa pasimulang lakad ng Diyos. So sa Kawikaan 8:31, hindi pa daw nalalalang ang mga tao. Lalalangin pa lang. Pero pagdating ng Kawikaan 8:32, nalalang na. Sinasabihan na nga eh. Yan. Ngayon, isahin natin ngayon yung mga sinasabi ng iba
unahin natin yung banggit na nagagalak ng Diyos sa anak doon sa kanyang tinatahanang lupa. So may lugar kung saan nagagalak ang ama sa anak, at yan ay doon sa kanyang tinatahanang lupa. Yan, may ganyang pagkakalatag ng pananalita. At yan ay kinuha doon sa talatang binasa natin, 8:30 hanggang 31. Brad Tam? Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak na mga tao. Ayan, wala tayong tutol na ang ama ang kagalakan niya ay ang anak. Maliwanag yon. Wala tayong tutol doon. Pero dun sa huling part nung Kawikaan 8:30, yung may banggit na nagagalak na lagi sa harap niya, ang tanong, sino na bang nagagalak dito? Sino na? Ang sagot, ang nagagalak na dito ay ang karunungan o si Kristo. Nga pala ha, sa pagkakataong ito, ibibigay nating premise ay si Kristo ang karunungan na tinutukoy sa Kawikaan 8:30. Si Kristo ang karunungan. Pero ang pagpapatunay niyan ay sa susunod na video post na natin ilalagay ha, para wag lang ma-off topic. Okay, balikan natin ha. Si Kristo na ang nagagalak doon sa banggit ng ikahuling bahagi ng Kawikaan 8:30, yung banggit na nagagalak lagi sa harap niya. Na nagagalak na lagi sa harap niya. Tandaan natin ha, na ang speaker dito sa talatang ito ay ang karunungan o si Kristo. Siya ang first person. So nung sabihin niya sa Kawikaan 8:30 na nagagalak na lagi sa harap niya, si Kristo na yung nagagalak. Siya na yun. Kasi ganito yan. Maniniwala pa tayo pag ang banggit ay na nagagalak na lagi sa harap ko. Ayan. Ayan, pag ganyan ang pagkakabanggit, pwede pa tayong maniwala na ang nagagalak dyan sa phrase na yan ay ang Diyos Ama. Pero, doon sa talata ang pagkakabanggit na nagagalak na lagi sa harap niya, si Kristo na ang nagagalak dito. Keeping in mind na siya o ang karunungan na nagsasalta dito. At ang pinatutungkulan niya ay ang Diyos Ama. Yan, si Kristo na yan ha. Kaya, kung ipagpapatuloy natin yan sa 8:31 ng Kawikaan, Brad Tam? Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak na mga tao. Ayan, yung nagagalak dito sa 8:31, Diyos din, manglilikha din. Si Kristo na ang nagagalak dito, at nagagalak siya doon sa lupa ng Diyos Ama na natatahanan. Bakit? Kasi doon naman nakatahan ang kaaliwan ni Kristo na sa mga anak ng mga tao. Bakit sinabing sa kanyang tinatahanang lupa? Kasi Diyos naman talagang nagmamay-ari ng lupa Basahin natin sa unang Korinto 10:26, Brad. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Yan. Ang punto natin dito, doon sa 8:30 ng Kawikaan, na ang banggit doon na nagagalak na lagi sa harap niya, si Kristo nang nagagalak doon. Si Kristo na. Ulitin natin ang talata. Ulitin mo lang ulit, Brad Tam. 8:30 hanggang 31. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Hindi natin dinideny na ang Ama nagagalak kay Kristo.
Tama naman yun eh. Ito ang sequence niyan. 1. Ang ligaya ng Ama sa araw-araw ay si Kristo. Si Kristo ang karunungan, ang siyang speaker o first person. Kaya nung sinabi niyang, ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, ang tinutukoy dun, si Kristo. Kaya nga, ako ang sabi niya. Number 2. Si Kristo o ang karunungan, nagagalak na lagi sa harap ng Diyos. Take note, hindi niya sinabing na nagagalak na lagi sa harap ko. Ang sinabi ni Kristo na nagagalak na lagi sa harap niya, referring to God the Father. Therefore, si Kristo yung nagagalak sa pagkakataong ito. Number 3. Si Kristo ang karunungan ay nagagalak naman sa kanyang, kaya tinawag na kanyang o kanya dahil Diyos ang nagmamayari ng lupa. Si Kristo ang karunungan ay nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa o tinatahanan ng mga anak ng tao, at ang kaaliwan ni Kristo ay sa mga anak ng mga tao. Ngayon, eto ang pinapalabas kasi dito ng iba sa Kawikaan 8:22 hanggang 31, wala pa daw langit at lupa. Kaya nga, ang sagot sa tanong na nasaan ang Diyos nang hindi pa nililikha ng Diyos ang langit at lupa, ang sagot kinuha sa 8:31 ng Kawikaan. Tingnan nga natin. Radtan, babalikan natin yung mga talata. 8:22 hanggang 26 ng Kawikaan. Radtan, Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nalilikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Ayan. Wala tayong tutol dyan. Si Kristo, nando na bago pinasimulan ang gawa ng Diyos na mga una. Nailabas na si Kristo nang wala pang mga kalaliman. At sa 8:26 ng Kawikaan, ang sabi, ando na si Kristo nang hindi pa nalilikha ng Ama ang lupa. Tama yan. Wala tayong tutol dyan, Yan. Ipagpatuloy natin. Bradtan 8:27 ng Kawikaan. Pakibasa nga, Bradtan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Ngayon, magtatanong tayo. Diyan ba, sa Kawikaan 8:27, naitatag na ba ang langit? Ang sagot, naitatag na. Kaya nga sinabing, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Ang tanong, diyan ba, sa Kawikaan 8:27, may langit na? Ang sagot, oo, may langit na. Naitatag na nga eh. Tuloy mo, Bradtan. 8:28, Kawikaan. Nang kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Yan. Dito ba, sa Kawikaan 8:28, napagtibay na bang langit sa itaas? Ang sagot, oo, napagtibay na. Kaya nga sinabing, ng kanyang pagtibayin ng langit sa itaas. So sa puntong ito, hindi lang naitatag ang langit, napagtibay pa. Pakituloy, Bradtan. Kawikaan 8:29, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayo sa mga patibayan ng lupa.
Dito ba sa Kawikaan 8:29, ang dagat ba, yung dagat ha, ang dagat ba, nabigyan na ng kanyang hangganan? Ang sagot, nabigyan na. Kaya nga sinabing, nagbigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan. Ngayon ang tanong, dito ba sa Kawikaan 8:29, may dagat na? Ang sagot, meron na. May hangganan na nga eh. Tanong, dito ba sa Kawikaan 8:29, naiayos na ba ang mga patibayan ng lupa? Ang sagot, naiayos na. Kaya nga sinabing ng kanyang iayos ang mga patibayan ng mga lupa, ang mga patibayan ng lupa. Tanong, ibig bang sabihin may lupa na? Ang sagot, meron na. May patibayan na nga eh. Tuloy, Brad Tan. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Tanong, dito sa Kawikaan 8:31, may kaaliwan na ba si Kristo? Ang sagot, oo, meron na. Kaya nga sinabing, ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang tanong, dito ba sa Kawikaan 8:31, may tao na? Ang sagot, meron na, at hindi lang isa, may mga anak pa. Yun nga ang kaaliwan ni Kristo eh. O yan ha, wala tayong iniiba sa mga talata ha. Binasa lang natin, at nagtanong tayo, at sinagot. Wala tayong inibang mga salita. Kaya at this point, pagdating ng Kawikaan 8:31, may langit at lupa na, may tao pa. Ngayon, for the sake of argument, tanggapin natin pansamantala yung sinasabing, yung tinatahan ng lupa daw sa Kawikaan 8:31 ay yung tinatahan ng earth ng Diyos at hindi yung literal earth. Tanggapin natin ha, pansamantala. Hindi rin pala pwedeng sagot ito dahil hindi ito ang specific answer doon sa specific question na nasaan ang Diyos nung hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Dahil at this point, pagdating ng Kawikaan 8:31, may langit at lupa na. Ang hinihingi ng tanong ay nasa ng Diyos nung hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Kaya hindi rin pwedeng ang maging sagot sa tanong ay nasa 11:16 ng Ebreo. Radtan. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Dahil ang lalong magaling na lupain na tinutukoy dito ay yung nasa langit, ang tanong specific nasaan ang Diyos nung hindi pa niya nalilikha ang langit at lupa? So hindi rin pwedeng maging sagot sa tanong na nasaan ang Diyos nung hindi pa niya nalilikha ang langit at ang lupa. Hindi rin pwede kasi nasa langit yan eh. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay sa walang hanggan dahil wala pang ang langit at lupa. Ngayon, hindi natin dinideny na ang Diyos nasa langit at doon siya nakatahan. Totoo naman yun eh. Ang Diyos nasa ikatlong langit. Walang duda ron, nandun siya. Ang hanap lang natin dito ay yung specific answer for the specific question. Yun lang naman. Hindi natin sinasabing hindi totoo yun. Hindi lang yun yung specific answer for the specific question. Ngayon, ano naman yung sinasabi ng iba? Na yun daw sa mga anak ng mga tao sa Kawikaan 8:31 ay lalalangin pa lang at hindi pa nalalalang. Sige nga Brad Tan, pakibasa na nga lang ulit yung 8:31. Na nagagalak
sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak na mga tao. Yan. Yung mga tao daw na tinutukoy dyan ay lalalangin pa lang. At nalalang lang daw yan nung sa Kawikaan 8:32. Pagtan? Ngayon mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nangag-iingat ng aking mga daan. At ang patunay daw na yung mga tao sa Kawikaan 8:31 ay lalalangin pa lang ay nasa Efeso 1:4. Pagtan? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ayun. Yun daw tinutukoy na tao dyan. Sa Kawikaan 8:31 ay yung lalalangin pa lang. Ito yung mga napili bago itinatag ang sanglibutan. Bago itinatag ang sanglibutan, ha? Applicable nga bang Efeso 1:4 sa Kawikaan 8:31? Tingnan nga ulit natin ang Efeso 1:4. Ephesians 1:4, Bratan? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayan. Yung sa Ephesians 1:4, before the foundation of the world. Balikan nga natin yung sa Kawikaan 8:31. At itaas lang natin ng konti, ha? Konti lang. Yung nangyari before Kawikaan 8:31. Basahin natin sa Proverbs 8:29. Brad, When He gave to the sea His decree, that the water should not pass His commandment, when He appointed the foundations of the earth. ayun. Doon pala sa Kawikaan 8:29, appointed na ang foundations of the earth. Yung sa Efeso 1:4, before the foundation of the world. Therefore, pagdating ng Kawikaan 8:31, may earth na, appointed na ang foundation of the earth. Hindi applicable yung Efeso 1:4 sa Kawikaan 8:31. Yan. Ngayon, may isang defensor na nagsasabi ng ganito. Ayan ang sabi ng defensor. Bratan, pakibasa naman. Ang sabi ng karunungan, araw-araw siya nagagalak sa harap niya sa kanyang tinatahanang lupa. Ayan ang sabi ng defensor. Ang lumalabas dito, sasabi niya, ha? Ang karunungan ng nagagalak araw-araw sa harap niya. Niya meaning nung ama sa kanyang tinatahanang lupa. Tama ba yan? Balikan nga natin ang talata 8:30 hanggang 31, Bratan. Nasa siping nga niya ako, naggaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak na mga tao. Ayun, hindi naman pala yung karunungan ng nagagalak araw-araw, kundi ang ama. Dahil doon sa banggit na ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, bearing in mind na ang speaker dito sa bersikulo ay ang karunungan o si Kristo. So si Kristo ang ligaya ng ama sa araw-araw, not the other way around. Hindi si Kristo ang nagagalak araw-araw tulad ng sabi ng defensor. Ang mababasa sa Biblia, si Kristo o ang karunungan ay nagagalak na lagi sa harap niya. Kung Biblia ang pagbabatayan natin, ha? Ngayon, meron pa siyang sinabing kasunod. At doon naman sa sinabi niya na sumunod, Bratan, pakibasa. Kung ang tinatahan ng lupa ay literal na earth, ibig sabihin, nagsimula siya magalak araw-araw nung nilikha niya ito. Kung ang araw-araw na tinutukoy ay earth days. Mali na naman pakahulugan ito.
Dahil wala ka namang mababasa na may nagalak araw-araw sa earth. Ang kinagalakan araw-araw ay si Kristo at ang nagagalak ay ang Ama. Dahil sabi ni Kristo o ng karunungan, ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Ang mababasa sa Biblia, ang karunungan ng nagagalak sa kanyang tinatahaan ng lupa. Wala kang mababasang ang karunungan niya ay nagagalak araw-araw sa kanyang tinatahan ng lupa. Walang ganon. Ngayon, balikan nga ulit natin yung talata. Basahin na natin ulit, Brad Tan. 8:30 ng Kawikaan. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Ngayon, yung nababasa natin sa talata na ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, referring to Christ o wisdom. Si Kristo ang ligaya ng Ama sa araw-araw. Ang tanong, yung araw-araw o daily na banggit dyan, earth days ba yan na 24 hours? Ang sagot, hindi yan earth days. Kung babalikan natin ang talata sa tiyempong yan, sa tiyempong yan, nasa siping ng Diyos ang karunungan, naggaya ng matalinong manggagawa, at nagagalak na lagi sa harap niya. So sa pagkakataong ito, dito sa talata, kasama ni Kristo ang Ama. Saan? Sa langit. Kaya ang daily na tinutukoy dyan ay mga araw na langit. Basahin natin sa 11:21 ng Deuteronomio. Upang ang inyong mga araw ay dumami, at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. So dito, makikita natin na may sariling mga araw ang langit o days of heaven. At ipinapakita ng Biblia ng mga araw na ito ay mas mahaba sa mga araw dito sa earth. At pinatutunayan din yan sa awit 89:29. Brantan? Ang kanya namang binhi ay pananatilihin ko magpakailanman, at ang luklukan niya ay parang mga araw ng langit. Yan. Ayun, balikan natin ulit. 8:31 ng Kawikaan. Brantan? Na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Yan. Ito na-establish natin na sa pagkakataong ito, sa Kawikaan 8:31, ang nagagalak dito ay si Kristo o ang karunungan. Nagagalak siya sa lupa ng Diyos na tinatahanan ng mga anak ng mga tao na siyang kaaliwan ni Kristo. Ang tanong, nung nagagalak ba si Kristo? Nasa langit ba siya o nasa lupa? Kung Biblia ang pagbabatayan natin, kahit nasa langit si Kristo, andun pa din ang kaaliwan ni Kristo sa mga anak ng mga tao. Basahin natin sa awit 16:11. Bratan? Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan ng kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Ayan. Dito makikita natin na andun pa din ang kapuspusan ng kagalakan ni Kristo kahit nasa langit si Kristo. Sa lupa, nung nagkatawang tao ba si Kristo, nagpatuloy ang kagalakan na yon? Basahin natin. 17:13 ng Juan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Nababasa din natin yan sa 15:11 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo, upang aking kagalakan ay mapa sa inyo,
at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ngayon, balikan natin ulit yung talata. 8:30 hanggang 31. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Yan. Nababasa natin dyan na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Kung tatandaan natin, ha, ang sabi natin dyan ay although ang lupa ay sa Diyos, it doesn't follow na Diyos din ang tatahan sa lupa o sa earth. Katunayan na nakatahan dyan ay mga anak ng mga tao. Pero, nirule out ba natin na ang Diyos ay pwedeng tumahan sa lupa o sa earth na ginawa niya? Ang sagot, hindi. Ang Diyos pwede ding tumahan sa lupa o sa earth na nilikha niya. Pero in its spiritual sense. Kasi, in its literal sense, ang Diyos hindi tatahan sa lupa o dito sa earth na tinatahanan ng mga tao. Dahil kung sa langit niya, hindi magkasya ang Diyos eh. Basahin natin sa unang hari 8:27. Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya, gaano pa sa bahay na ito na aking tinayo. Ayan, dito, mababasa natin na hindi tatahan ng Diyos sa lupa. In its literal sense, yung being ng Diyos, yung Diyos sa kataas-taasan, hindi tatahan sa lupa o sa mga bahay na gawa ng mga kamay. 7:48 ng gawa. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Pero, in its spiritual sense, ang Diyos ba pwedeng tumahan sa kanyang lupa? Pwede ba? Basahin natin. Unang Korinto 3:16. Rantan? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ayon. Ang Diyos pala pwedeng tumahan sa lupa. Ang Diyos pala may habitable part of His earth. At ang habitable part ng earth para sa Diyos ay ang mga tao. Sino ba itong mga taong ito? Natatahanan ng Diyos na siya din kinaaliwan ni Kristo. Sino ito? Basahin natin ha. Diyan papasok ang 14:23 ng Juan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ayan. Yung mga tao pala natatahanan ng Ama, pati na rin ng Anak, ay yung mga taong umiibig kay Kristo at tutupad ng mga salita ni Kristo. Anong klaseng tahanan ba itong tatahanan ng Ama ni Kristo? Anong klase? Basahin natin sa 2:22 ng Efeso. Na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ayan. Ang tao pala magiging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Although ang Diyos, in its literal sense, hindi tatahan sa lupang kanyang nilikha, tatahan siya sa lupa na kanyang nilikha in its spiritual sense. At yun ay sa pamamagitan ng mga tao. At eventually, pag itong mga taong ito na tinatahanan ng Ama at Anak ay nagkasama-sama, sila ay magiging bayan ng Diyos at ang Diyos ay mananahan sa kanila. Basahin nga natin 21:3 ng Apokalipsis. Rantan?
At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, "Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila." Ayan. Kaya makikita natin dyan sa mga talata, na ang Diyos pwedeng manahan sa lupa. At yun ay sa pamamagitan ng mga tao. Kaya, in essence, natupad yung prophecy na sinasabi sa Proverbs 8:31. Roldan? "Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men." Ang Diyos Ama, at si Kristo, tumatahan sa mga sons of men na siyang kaaliwan ni Kristo.